Isang magandang gabi po sa bawat isang nakikibahagi sa gawain ng Capitol Methodist Church. Ako po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Luis Cruz, na nagpapasalamat sapagkat ako po ay isa sa mapalad na inanyayahan para magbigay ng ilang mahalagang tips sa episode na Sharing Awesome Life Tips sa hapong ito o sa gabing ito. Mga kapatid, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isa sa ministeryo na napilit kong binibigyan ng maraming panahon. Sapagkat para sa akin, ang ministry na ito ay ipinagkatiwala sa akin ng Diyos na siyang patuloy na isinasakatuparan ko sa bawat araw ng aking buhay. Ito po yung tinatawag ko pong hospital ministry. Alam po ninyo, marami pong ministry ang bawat manggagawa, although lahat yan, ano man ang atin pong ginagawa, part yan ng ministry natin. Kaya lang nga, kumbaga po sa isang guro, kung ang master niya ay English, Math, Science, minsan nadidiscover din natin na meron pala po tayong kakayahan na gawin ang isang ministeryo na hindi natin alam na nadidevelop sa atin. Kung kaya ginawa ko po itong isa sa ministeryo na pinagkatiwala sa akin ng Diyos, ang hospital ministry. Kapag po tinignan po natin, ano po ba yung hospital ministry? Ang hospital ministry is committed to ministering the love and compassion of Jesus Christ. Naibin ng ating Panginoon, isa sa ministeryo na ginawa niya dito sa lupa ay yung abutin ang mga taong may karamdaman. Although hindi po tayo manggagamot, ay mahalaga po na makita natin na part of our ministry, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay sa kanyang pagmiministeryo ay ipinakita niya yung kanyang pagmamalasakit sa mga may karamdaman. That's why hospital ministry is committed to ministering the love and compassion of Jesus Christ. Yung pong dedikasyon natin, yung voluntaryong pagbibigay po natin ng ating buhay sa mga may karamdaman upang mapanumbalik ang kalakasan nila sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay isang paraan yun para po maka-overcome sila na mula dun sa karamdaman. Kaya napakalaga na makita po natin na bawat isa po ay kailangan maging bahagi ng ministeryong ito. Kaiba naman po yun sa tinatawag na chaplaincy. Kasi po, pagka po tinalakay natin yung chaplaincy, sinasabi po rito, yun po ay isa clergyman, a layman, or appointed to perform religious function in public institution. Kasi po, may mga iba't ibang institusyon tayo na meron po silang tinatawag na chaplain. Ano po? Pero po, sa hospital ministry, madidiscover po natin na meron pala tayong dapat gawin na mahalaga para madiscover po natin na part ng ating ministry. Number 1 ay yung tinatawag na counseling. Kasi mahalaga po yan lalo na pagka merong karamdaman yung tao, punong-puno ng problema, mahalaga, minsan yung nakikinig lang tayo, pinakikinggan lang natin yung suliranin nila, nakakatulong na tayo sa maliit na kaparaanan. So napakahalaga din po ng paggabay at yung pagbibigay natin ng comfort sa taong may karamdaman. Pero bilang manggagawa, kung ang mga manggagamot, mga doktor ay mayroong mga tools na ginagamit para gumaling ang kanilang pasyente at masuri nila kung ano ang karamdaman ng pasyente, sa mga lingkod ng Diyos, meron din po tayong weapon. Yung weapon na yun po yung tinatawag sa pastoral care na prayer. Kaya nga pag tinanong nyo ako, prayer as weapon in pastoral care. Kaya po mahalaga na ma-discover natin ano ba yung sandata ng mananampalataya. Yun po ay yung matuto tayong manalangin. Yung patuloy na maipakita natin, kapag binigyan natin ng kahulugan yung salitang prayer, makikita po natin yung ilang mahalagang bagay.
yung anim na bagay mula doon sa salitang prayer, o 5 lang pala. Una, yung letter P, stand with passion. Yan. Sabi po rito, yung daw pong passion natin, yung strong feeling of love and enthusiasms, ang nagdadala sa atin para matuto tayong magmalasakit sa mga taong may karamdaman. Lalo na ang mga taong kapuspalad o yung walang kaalaman kung papaano ba nila madadala ang kanilang sarili sa pagamutan. So lumilitaw po yung passion natin na makatulong sa marami, lalo na sa mga taong may pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon sa inyong lingkod. Sapagkat ang first appointment ko po, nung ako po ay batang pastor pa at makapal pa yung buhok ko. Lagi ko sinasabi, kasi makapal pa po yung buhok ko nung unang nadestino po ako way back 1995-96 sa malayong lugar ng Bataan, sa Morong. Na kung saan nung panahon na yon, nung nawala yung refugee camp, wala pong pagamutan. Wala pong hospital sa bayan na yon. Yung pong pinakamalapit na rural health unit, nasa Bagak pa. So every time nakikita ko yung mga tao ay pilit na naghahanap ng kung saan sila dadalhin para magamot ang kanilang karamdaman. Kung kaya, nung ako po ay nadestino sa bayan na yon, lagi po ako nagsasagawa ng medical mission quarterly. Sapagkat nakita ko po yung pangangailangan ng maraming tao na may karamdaman. At napakabuti ng Panginoon kasi bagamat masasabi natin maliit lamang ang iglesia natin doon, pero nagmistula siyang hospital. Una, yung po ang unang naging yung pinagagaling natin ang kanilang physical, at the same time pinagagaling natin ang kanilang spiritual. At kinasangkapan lamang po tayo ng Diyos sa bagay na yon, sapagkat marami pong tao ang nangangailangan ng ating pagkalinga. So hindi lamang po yung physical ang gusto nating dalhin, kundi maging ang spiritual. At yung passion ang nabigay sa atin upang patuloy nating pasiglahin sila. Another one, sa word na prayer, ay yung tinatawag na revitalize. Ang ibig po sabihin, to make something new. Ang isang taong may karamdaman physically, weak yan, mahina yan, na para bagang hindi mo siya kakakitaan ng kasiglahan. Maging sa spiritual life, mga kapatid, kapag wala ka pang relasyon sa Diyos, hindi mo pa alam kung ano ang kahihinatnan ng buhay mo pagkatapos ng buhay mo sa lupa, di ba? Mahinang-mahina ka. Pero sabi nga, through prayer, kailangan ma-revitalize natin, mabago natin yung tao na yon. Sabi ko nga kanina, dalawa ang purpose natin, physically and spiritually. Revitalize is one of our weapon. Another one na sandata natin ay yung patatagin natin ang isang may karamdaman. Kanina, passion, revitalize. Ngayon naman po, altruism. Ano pong ibig sabihin ng altruism? Altruism is caring about other people and their needs without regard for your own needs. Okay. Pag sinabi nating altruism, pinatatatag natin ang tao. Yung taong may karamdaman, mahinang-mahina, wala siyang source o wala siyang resources kung paano siya mapapagaling physically. Tapos natulungan mo yan. Natulungan mong gumaling siya sa kanyang physical na karamdaman. Asahan mo, pagdating sa spiritual, mas magiging malakas pa siya. Why? Bakit? Kasi inabot mo ang kanyang pangangailangang pisikal. Tandaan natin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Another one ay yung mahalaga din na makita natin, bukod sa pinatatatag natin ng tao, ay makita po natin yung tinatawag na kapag ang tao may kabigatan at meron siyang kasangga, kabalikat,
Sa English po ay ginamit yung salitang yoke. Ang sabi po, ang definition po ng Webster about yoke is the bar that use a frame to pull or support something heavy. Kapag yung isang tao may mabigat na dinadala sa kanyang buhay, tapos yung bigat na yon, inalalayan mo siya para maging dalawa kayong nagdadala. Ang tawag po doon, yoke. So, yung pang-apat na sandata ng pananalangin, hindi lamang yung may pakita natin yung ating passion, hindi lamang ma-revitalize natin sila, mabigyan natin sila ng katatagan through altruism, and yung the word yoke, yun po yung nagpapagaan sa iba, na may kasama ka na ngayon. Sa kabigatang na dinadala mo, may kasama ka na. Alam niyo mga kapatid, sa mga taong may karamdaman, mahalaga po yung may nakakausap sila. Yun po yung based on my experience. Na habang nararamdaman nila yung sakit na yon, alam na lang nila ng mga taong handang makinig sa kanilang karamdaman at naipapanalangin mo sila. No? Bakit? Kasi part of our weapon in pastoral care is the word encouragement. Yan. Ano po ibig sabihin ng encouragement? Ang sabi po, encouragement is expression of support or approval. It's short action that assist or inspire someone. Di ba napakahalaga mga kapatid na bilang mananampalataya ay napapalakas natin yung isang taong mahina. Na-encourage natin sila. Na manumbalik sila, na magtiwala sa Diyos, na God will make a way sa kabila ng kanyang karanasan, sa kabila ng kanyang karamdaman, maramdaman niya na gumagawa ang Diyos sa bawat araw ng kanilang buhay. So, napakalaga na makita natin yon para, eto na po, yung letter R, mula doon sa acronym na prayer, rebuild. Ano po? To build anew. Kapag ang isang tao, di mo man kilala, pero natulungan mo, masasabi natin siya isa na sa mga kayamanan na meron ka. Yung naging kaibigan mo siya, na nakasama mo siya. Ano yung nanatili doon sa pagitan nyo? Na-restore ang friendship o yung relationship na yung taong ito sa panahon na siya ay nangangailangan, inabot mo ang kanyang pangangailangang pisikal at inilakip mo ang pangangailangang espiritual. O di po ba is a part of our ministry. Pero mga kapatid, gusto ko lang din i-share po sa inyo, sa ating pagmiministeryo, maganda po yung makita natin na kasi po sa hospital ministry, meron din po yung tinatawag na do and don't. Yan. Kasi po, mahalaga din naman na pagpapasok ka sa isang institusyon, ano ba yung palisiya o mga polisiya ng pagamutan na ito. Kailangan po kasi nakasunod tayo dun sa protocol kung ano ang do and don'ts inside the hospital. Pag may nagtatanong sa akin, Pastor Luis, ano ba yung do and don'ts? Okay, in hospital visit. Ganito po yan mga kapatid. Ano po? Doon muna po tayo sa do. Okay, number 1, kapag tayo po ay nagdadalaw sa isang pagamutan, alamin po natin kung ano po ang oras ng dalaw at kung po pwedeng ding dalawin ang pasyenteng si ganito. Okay po yon. Kasi po, iba ang batas ng pampublikong pagamutan, iba po ang polisiya ng pampribadong pagamutan. Sa pampribadong pagamutan, as long as meron kang appointment sa pasyente at sinabi mo na inaasahan niya na darating ka, malaya kang makapapasok. Maliban na lang kung pagdating mo sa pinto, bago ka kumatok, nakalagay sa kanyang pintuan yung salitang do not disturb. Or sasabihin ng sa nurse, siyempre magko-courtesy call ka. Mahalaga po mga kapatid yung courtesy call. Sasabihin mo sa nurse station, nurse, pwede ko bang dalawin si ganito? At sasabihin naman ng nurse kung oras ba siyang dalawin. Kasi minsan, merong manggagamot na nasa loob siya ng room, chine-check niya yung patient, ayaw niyang maistorbo. So, sasabihin ng nurse, maghintay lang po kayo ng ilang minuto at pagkalabas po ng doktor, pwede na po kayong pumasok. Yun po sa pampribado.
Sa pampubliko naman po, hihintayin ninyo ang oras. For example, merong isang pagamutan dito sa Bataan, ang oras ng dalaw is between 11 a.m. to 1 p.m. So, hindi nila pinapapasok ang dadalaw ng ang mga manggagamot ay nagre-round, ang tawag doon. So, anong gagawin mo? So, ang sabi doon, call first, courtesy call to determine patient availability for a visit. Hintayin mo yun. Ano po? Para makita mo na handa mong hintayin yung oras na makatagpo mo siya. Pangalawa dun sa do ay, bago ka pumasok sa kwarto ng may karamdaman, siyempre alam na nila, dadalaw ka, no? Kumatok ka din. Huwag po yung basta ka nalang bubukas ng pinto. Kasi minsan, merong unethical naman, kahit naman sa basta may saradong pinto, discipline natin, kakatok tayo. Ito yung form na merong papasok. Huwag po tayo basta-basta nagbubukas ng kwarto sa mga pagamutan kasi minsan nangangailangan sila ng privacy at minsan may ginagawa sila sa kwarto na hindi dapat basta makita. Okay. So, knock before entering a room and depend on the Lord direct your visit. Hintayin mo ang ng Panginoon, ang igabayan ka para sa iyong pagbisita. Okay. Number 3, na kailangan na gawin mo kapag ikaw ay nasa hospital visit, kasi ang topic natin is all about hospital ministry. Observe sign, no, may mga sign po yan mga kapatid. Pag nandun sa room, meron pong mga sign, mga notice and precaution on patient door. So tatandaan natin ano ba, kasi po iba-iba po ang kalagayan ng pasyente. Okay, meron pong ang pasyente ay hindi dapat basta-basta dalawin dahil medyo risk, delikado ang kanyang kalalagayan. Nandun po yun sa labas ng pintuan. Babasahin po natin yun. No po? Ika-4 na dapat natin gawin, no? If possible, no? Maupo ka lang sa isang tamang upuan para sa taong bumibisita. Ang tawag ko po doon, sit where you can maintain comfortable eye contact with the patient. So una, upo ka sa isang upuan, titingnan mo siya, eye to eye contact, and then doon pa lamang magkakaroon ng kwentuhan. No po? Pero kapag ikaw ay nagkukwento, number 5 tip, no po, be cheerful. Kailangan masaya ka. Make a pleasant conversation. Yung masayang usapan na, hindi yung chismis sa labas. No, yung masaya. Para makita yung pasyente, nag-e-enjoy siya. Although may pain, meron siyang nararamdaman, nangingiti siya. Diba? Ika-6, kapag tayo po ay nagdadalaw, mga kapatid, although ako high pitch, shape the tone and substance of your conversation from cues offered by the patient. May po kasi yung pasyenteng dinalaw po ninyo, may katabi siyang bed. Hindi naman lahat po ng pasyenteng dinadalaw nyo ay solo room. Di po, may katabi siya. So, okay, ano yung ginagawa natin? Ako po, practice ko, pagka po ako'y nagdalaw, kasi may katabi, pag sinabi ko na, pwede po ba ako makipanalangin kasama po kayo? So, yung lahat ng nasa bed, for example, yung 10 bed yun sa isang malaking kwarto, pinagpapaalam ko yun. Ininitian ko na makipanalangin po kami. Inaano ko na magpipray tayo. Kasi po mga kapatid, yung taong may karamdaman, isa sa kinakailangan at nasisiyahan silang ginagawa, ay yung pong may nananalangin sa kanila. So mga kapatid, napakalaga na makita natin na ipaalam natin. Kung ako nga, kumari, kinukuha ko yung pangalan, ano yung sakit mo ate? Kumusta po kayo? Taga saan po kayo? At pag nalaman ko yon, ay ate, may church po ang Methodist Church po doon sa ganitong lugar. So nagsishare tayo. And then, ano pa yung dapat natin gawin? Okay. Mga kapatid, napakahalaga po kasi na magkaroon tayo ng magandang rapport sa dinadalaw natin. Ito po yung pampitong tip about do.
no? In hospital visit. Sabi po, listen attentively by giving the patient your undivided attention. No? Kailangan yung focus mo lang doon is prayer. To encouragement. Palakasin ang mga may karamdaman na yon. And then number 8, let patient know he or she can talk about sensitive subject. Kapag ka po yung mga usaping sensitibo na ang conversation is between patient and doctors, hindi na po natin trabaho yun. Lalo na yung magbibigay pa tayo ng idea na, ay, yung ganitong, nagkasakit siya ng ganyan, itong ginawa niya. Hindi na po natin role yon. Ang role lang po natin muna doon is prayer. Kasi nandudun siya, sumasailalim siya sa malawak na pagsusuri ng isang manggagamot. Okay. Number 9 na dapat nating gawin kapag nagdadalaw sa pagamutan, public or private hospital, ay excuse yourself when the doctor enters the room. No? Unless requested to stay. Meaning to say, pag pumasok ang isang manggagamot na susuri, na merong conversation pa kayo, so magpaalam ka sa doktor, Dok, okay lang po ba? Andito ako o lalabas ako? Dalawa lang naman sasabihin ng doktor okay po, labas po muna kayo. Or sasabihin ng doktor, sige po, dyan lang po muna kayo, sandali lang naman po ito. Ganun yun. Pero yung courtesy call na ipinaalam mo sa manggagamot, kung anong gusto mong gawin, magandang etiquette po yon. Magandang pag-uugali po yon sa ating pagdadalaw. Number 10 na tips ay yung share scripture and ask patient if they have special needs as you prepare to pray. No? Kapag nagpipray tayo, magbasa muna tayo ng encouragement sa pasyente at tanungin natin, baka po may gusto kang ipanalangin. O ipanalangin mo na yung kanyang financial needs. Ipanalangin mo na yung kanyang recovery. Ipanalangin mo na basbasa ng Panginoon yung lahat ng mga instrumento na nakakabit sa kanyang katawan. Yung magandang bagay po yon. And then, number 11, na do in hospital visit is inform pastoral care department of your visit if possible. Kung makapagko-courtesy call ka dun sa pastoral care department ng isang pagamutan, magandang gawin mo yun. Kasi yun ay nag-iiwan ka ng report dun sa departamento kasi sa departamento na yon, iba-iba po kayong denominasyon. Lalo na kung wala naman chaplain, ang mostly nandoon sa pastoral care department ay yung mga sister ng ilang mga denominasyon. Magpapaalam ka. Sasabihin mo lang, papakilala mo sarili mo, ay, sister, ako po pala si Pastor Luis Cruz ng Bethany Methodist Church. May dadalawin po akong kapatiran o kaibigan ko na naka-confine dito sa pagamutan. So, minsan, sumasama pa sila. So, sasabihin nila, Pastor, sige po, para po makilala din namin. So, alam niyo mga kapatid, nag-iiwan ka ng magandang relasyon sa kanila. Kasusunod na makita kanila nagdadalaw, nagkakabatian na kayo. O, nagkakangitian na kayo. Na alam nila na meron kang ministry sa loob ng pagamutan. So, mahalaga po yung courtesy call. Okay. Punta naman po tayo dun sa don't. Yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa pag tayo ay nagdadalaw. Kasi po yung una, yung dapat gawin. Ngayon naman po, yung hindi natin dapat gawin. Ano po yun? Don't, number 1, don't be insulted by patient's words and attitudes and register shock at a patient appearance. Huwag na natin insultuhin yung may karamdaman. Kasi naman nung malakas ka kung ano nang ginagawa mo, todo, ang lakas mong manigarilyo. Yan tuloy, natamaan ka ng sakit sa baga. Wag na po yun. Hindi na po yun ang issue. Ang issue po doon ay palakasin natin sila, panumbalikin natin ang kanilang pagtitiwala na gagaling pa sila. Okay.
Huwag po natin insultuin ng may karamdaman. And then another one is, number 2 dun sa wag mong gagawin, don't offer false optimism or participate in criticism about the doctor of the treatment. Ano yung ibig ko sabihin nun? Bakit dito ka nagpa-confine? Alam mo ba yung pagamutan na to? Para itong slaughter area, daming namamatay na napupunta dito. Nag-iiwan ka ng malaying pagtanaw sa taong may karamdaman. Di ba? Sino yung doktor mo? Di ganito, mahal, maningil yan. Huwag po ganun. Kailangan, yung mga positive thoughts ang dapat na iparinig natin sa kanila. Pangatlong bagay na wag mong gagawin, don't touch equipment or sit in patient bed. Na kapag nagdalaw ka, kung ano higaan ng pasyente, basta ka na lang pupunta, uupo doon, at mo siya, kumusta ka na? Ikaw kasi mga ganun, parang sinisisi mo pa. Mali po yun. Huwag tayong uupo doon sa bed niya, at yung pong chart ng doktor, kapag nakita natin na iwan ng nurse doon, ibig sabihin, pupuntahan siya ng doktor, huwag po natin bubuksan yun. Kasi po, confidential po yun. Na para bagang doktor, tayo patingin nga yung titingnan ng doktor. Tayo gagaganong-ganon. Bawal po yun. Diba? Ano pa ba? Ika-4 na huwag mong gagawin ay yung huwag mo nang sabihin sa pasyente yung mga problemang dulot ng kanyang karamdaman. Pag alam mo na sakit niya ay nakuha niya doon sa masamang bisyo niya, huwag mo nang dagdagan. Ihilingin mo na lang na patawarin at panalangin mo na gumaling siya. No? And then another one, number 5, kapag po meron pong ikaw ay nagdadalaw, don't whisper when talking to family members or medical staff. Gusto ko po makita ng mga bawat isa na bahagi ng ating sharing awesome life tips ay yung pagka ang pasyente po kasi, ano ba yung pinakamatala sa pasyente? Mata ba? Bibig ba? Hindi po. Kapag ang pasyente, pinakamatalas dyan, pandinig. Huwag ninyong pinag-uusapan ang suliraning pampinansyal o iba pang suliranin dulot ng kanyang pagkakasakit habang siya ay naririnig. Pwede naman ay labas tayo. Oy kapatid, ganito. Si ganito, pwede nyo lapitan, tutulong ito si ganito. Yung mga problema bang, wala kayong pera, no? Ang hirap niyan, saan kayo kukuha niyan? Ng pampabayad sa pambili ng gamot. Minsan po, bumababa ang ng pasyente na para bagang ayoko nang mabuhay. Pabigat na ako sa pamilya ko. Diba? Hindi na siya lalaban para mabuhay. Pero mga kapatid, kung nasa tamang pamamaraan tayo, ng pakikipag-usap na hindi naririnig ng pasyente, magandang bagay po yun. Nako? Number 6, na huwag nating gagawin pag tayo ay nasa pagamutan. Huwag natin i-break ang hospital rules or violate confidentiality issues. Meron pong mga confidential issues sa loob ng hospital. Pabayaan na po natin yun, suliraning pang-hospital yun, sa pagitan ng pasyente. Huwag na po tayong makialam doon. Maliban na lang kung hinihingi yung idea mo. Pero, yung idea mo, doon mo sabihin sa labas. Hindi doon sa loob ng pagamutan. Ika-7 bagay na wag mong gagawin kapag ikaw ay nagdadalaw sa pagamutan ay yung don't awaken the patient unless nurse gives approval. Nakita mo natutulog ang pasyente, yuyug-yugin mo. Sasabihin mo, uy, gising ka, nandito ako. Hindi mali po yun. Kasi kailangan ng pasyente magpahinga Ano po? Kung naabutan mo natutulog ang pasyente, sabihin mo sa bantay, ay okay lang, sige, bayaan mo muna siyang matulog. Dito lang ako. Diba? Magandang bagay yun. Another one, number 8, is don't help patient get out of bed.
Huwag mo pwersahin, tumayo ka dyan, nandito ako, may bisita ka ah. Or, don't give food or drink without nurse approval. Kasi mamaya masama palang uminom sa kanya o pakainin siya ng ganito, pinakain mo, dalaw ka lang, dumadalaw ka lang, bandang uli, na ilagay mo pa sa panganib ang may katawan. So mga kapatid, napakalaga na makita po natin na maraming pamamaraan kung paano natin may isa sa kutuparan ang ministeryo natin sa loob ng ating pagamutan. Sabi ko nga po sa inyo, ang bawat ministeryo, for example, yung tinatawag na jail ministry, meron po yung protocol, meron po silang guidelines na sinusunod para makapasok ka doon sa jail ministry. Ano pa ba yung mga ministry na nangangailangan na tayong dumadalaw ay dapat na sumunod base sa polisiya ng isang institusyon? Mga kapatid, hanggang dito lamang po ang aking maibabahagi sa sharing awesome life tips ng Capitol Methodist Church. Nawa, nakatulong po ang ilang mga idea base sa aking karanasan sa tagal ko po sa pagmiministeryo sa loob ng mga pagamutan. Magandang hapon po, magandang gabi po sa lahat ng mga kabahagi ng gawain ito ng sharing awesome life tips. Tayo po ay patuloy na manalangin. Aming Ama, aming Panginoon Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa Capitol Methodist Church sapagkat para po sa inyong lingkod, ito po ay isang oportunidad na ako ay maanyayahan sa gawain ito na maibahagi ang mga ministeryong ipinagkatiwala mo sa iyong manggagawa. Maraming salamat Panginoon, pagpalain niyo po ang kabuuan ng Capitol Methodist Church kasama mula sa kanilang manggagawang babae at lalaki at ang bawat isang kaanib ng iglesia sa Capitol Methodist Church. Panginoon, salamat sapagkat patuloy ng iglesia sa Capitol Methodist Church ay nagpapatuloy na inaabot ang maraming kaluluwa sa kabila ng pandemya na aming nararanasan. Ang panalangin po namin, palakasin mo ang bawat kaanib ng iglesia, ilayo sa virus ng COVID, kasama ng mga manggagawa na itinalaga mo sa lugar na yon. Maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.